Iba ang pakiramdam mo rin doon, di ba? Pag umakyat ka to get your Best Actor trophy, parang na-overshadow kasi yung panalo nyo lahat ng controversy ni Eva Darren. Nasaktan ako nung hindi ko nakapasok sa Film Fest. Actually, this is a Thanksgiving celebration lang tsaka fellowship. Parang our way of thanking you and for all your support. And pagdating sa showing din ng Pieta, and we will also be asking for your support. Today, I would like to announce that Pieta will not be shown in any online platform. Streaming. Okay? Talagang exclusive to sa mga gustong manood kay Nora Honor. And hindi natin iano muna sa mga streaming. At hindi ito mapapanood sa mga any streaming platform. But what we will do is, nakausap na rin natin, ang SM, Pieta will be shown exclusively in SM Cinemas. At itutour natin ito through special exclusive screenings. And right now, I'm happy to say we already have several fully booked screenings all across the country. Tapos yung isang screening doon, si superstar Nora Honor mismo ang nando doon. And you're all invited. Late June, we're finalizing lang the dates. Pero July onwards, late June will be the special screening talaga with Ate Guy. It will be a tribute to her sa pagiging national artist niya. Tapos July onwards, start na natin yung tour ng Pieta all across the country. We can only do one project a year. And nagkataon, itong Pieta, yun yung the only project ko last year. So, sinwerte rin talaga tayo. And hindi na talaga ako gumagawa ng mga roles na hindi ko gusto. And projects na hindi natin gusto. Ang pwede ko lang ma-share, merong pending ngayon ng mga 3 movies that we're scheduled to do. Pero in the next few years pa yun. So ngayon kasi malapit na yung elections. So medyo laylo muna tayo. Focus muna tayo sa primary job natin, which is public service. Ngayon siguro kasi I'm with my kids. Dream role ko talaga yung isang very meaningful role na tatay, na father. Yung although nagawa ko na rin siya before, pero ito yung gusto ko talaga, yung mag-feel ko na gusto kong gumawa ng family drama na talagang may antig sa puso. Iba ang pakiramdam mo rin doon, di ba? Pag umakyat ka to get your Best Actor trophy, parang na-overshadow kasi yung panalo nyo lahat ng controversy ni Eva Darren. For me personally, hindi siya na-overshadow. Para sa akin, in my own experience. Kasi tuwing hawak ko yung trophy na to, sobrang saya ko pa rin and I'm so honored. Ang bigat-bigat ng trophy. So siguro kung anong isipin ng iba, parang di na rin important sa akin. Basta meron tayong na-achieve ngayon sa FAMAS. And at the end of the day, yung na-recognize lang yun ang ginawa natin sa Pieta. Ang saya-saya ko na. And actually, yun, kinuwento ko na rin before, that night, yun, kasama ko tumatulog. Ginawa kong unang tong trophy. Actually, hindi ako nakatulog sa sobrang saya. So siguro yung ibang issues, parang hindi naman siya naka-affect sa akin kasi in terms of happiness, in terms of feeling proud, in terms of feeling of accomplishment and meaning, parang ako sobrang hanggang ngayon medyo high pa rin ako sa pagkakapanalo natin. And ayun, magkakasama naman tayo ngayon, kaya I'm just happy to bring this trophy to people na who I want to share it with, and kasama kayo doon. Nasaktan ako nung hindi ko nakapasok sa Film Fest. Kasi I believe in this movie and many other people believe in this movie. And yung ibang kakaunti pa lang po kasi nakakapanood nito kasi konti lang screenings namin last year. Lahat sila, ang tanong nila, uy, bakit dito nakapasok sa MMFF? So, to answer your question, masakit po, pero that's kasi accepted na natin yung fact that it's, if not impossible, it's very, very hard to enter, to be included in the MMFF. And para kang dumaan talaga sa butas ng karayom. And total, I have had my share of MMFF films. Bridal Shower, Banal, di ba, Gorge? Tagpuan. Di ba? So, ganun talaga. Minsan you make it, minsan you don't. Pero, I'll never deny the fact na
nasasayangan ako na hindi to kasi hindi to nakapasok sa MMF. Siguro po, for now, there's nothing final yet until we file. Pero for now, my brother is doing a very, very good job as congressman. And update ko sa inyo, mas magaling siyang congressman kaysa sa akin. So, we'll let him excel and let the people decide. Tapos, status quo. My brother will run for congressman, I will run for councilor. Kasi, Tita Astor, ang na-enjoy ko na rin, actually, si Naila ulit din nagsabi, enjoy mo muna tong pahinga mo. Parang pahinga mo to. Tingnan niyo po, simula po nung naging konsela ko ulit, nakapag-aral ako. I'm pursuing my PhD now sa UP, Urban and Regional Planning. Tapos, nakapagtayo po ako ng mga negosyo. Pagkatapos, nabuntis ko yung misis ko. Nagkaanak kami, 4 na anak ko. Tapos marami akong time sa family ko. Nakagawa ako ng piyeta with Nora Honor, Gina Alahar, and Jacqueline Jose. Tapos nanalo pa tayo ng mama. So, parang ang sarap po ulit makagawa ng mga bagay na hindi ko nagagawa before. And napaka-productive naman itong time ko as counselor and I'm enjoying it. Manalo lang, masaya na ako. And honestly, that night, hindi ko talaga in-expect. Kasi napansin ko, noong gabing yun, lahat ng nominated nandun. Pero di ba pag awards night, pagka kung sino yung mananalo, sila lang nagpupunta. Usually. Oo, usually, di ba? Si Eddie siya. Sabi ko, lahat, sabi ko, ba't lahat nandun? So, hindi ko na po talaga in-expect. Tapos sinabi ni Christopher De Leon, may tie. Sabi ko, uy, 33.33% may chance ako kasi kinumpit ko agad. 6 kami. So parang lumaki yung chance ko. And much more so, nung unang tinawag yung pangalan ko, nagulat po. Yung that time, bago po tawag yung pangalan ko, iniisip ko na kung ika-caption ko sa Facebook, congratulating the winner para, di ba, para tanggap ko na. Pero yun nga, hanggat wala sa iya, baka may anything can happen. I feel honored kasi si Piolo, Grand Slam Best Actor yon. Perennial Best Actor naman siya. Tapos even in my Talent Center days, tinitingala naman talaga siya. So tinitingala ko siya as parang idol ko rin siya noon kasi magaling talaga na actor. I'm honored na katay ko siya. And to think, lahat ng mga nominees, mahuhusay lahat. So, ako parang, okay na ako just to be part of this list. Di ba? Si Alden Richards, ang ganda, ang galing. Di ba? Ding Dong, ang galing si Rewind. Si Piolo, ang galing. Tapos si Cedric Juan, saka si Ken Chan, ang gagaling nila. So, I'm happy kasi yung simple at saka yung maliit naming pelikula, napansin. Kasi halos lahat yon Film Fest movies lahat. So kami lang yung indie yun. And together with Direk Louie Ignacio's movie. Additional happiness. Pero when we produce Pieta, yung ginawa natin yung Pieta, yung first and foremost natin, priority palagi is to do a good film. Diba? Produce a good film. Make a good film. So kasi para sa secondary na lang yung secondary na lang yung box office. Ganun. So every time we produce, kahit yung pinroduce natin yung Supremo, tsaka yung Tagpuan, tsaka yung Kaputol, lahat yun dapat may minimum quality na talagang gusto natin maganda siya. So for me, yun pala, kasi I believe film is forever. Film is forever. So pwede mong pamana sa mga apo mo, pwede mong yung mga pelikulang may pagmamalaki mo. Tinext niya ako the following morning, and tuwang-tuwa siya for me. And for that, I thank Ate Guy. Kasi during the whole shoot, ang laki ng ginawa niya for me para magawa ko talaga yung character ko na pinakamaganda. And she never made me feel uncomfortable. Tapos ginaid niya ako habang nagpa-blocking, habang sa eksena. Tapos yung natural niyang galing. Tapos naramdaman mo kay Nora Magic. And feeling ko hindi ako mananalo ng award kung hindi dahil kay Ate Guy at kay Direk Gina Alahar na acting coach ko since 3 movies ago, at saka kay Miss Jacqueline. Kaya nung speech ko, pinasalamatan ko si Miss Jacqueline Jose kasi we had very meaningful conversations sa set habang nagpa-blocking kami. Ito, may kwento ko. Can you share nga pa naman? Habang nagpa-blocking kami, isang big scene namin, very complicated yung blocking ni Direk Adolf. Tapos at one point, magsi-single camera siya. So, ang isera na yon, si Nora Honor, Gina Alahar, Jacqueline Jose, tsaka ako. So big scene.
Tapos may konting action scene. So very, very technical yung blocking. Kasi bibilangin mo yung ano mo, bibilangin mo yung steps mo, tapos yung angle mo dapat perfect. So maraming technical aspects. And bukod doon, merong mga deep acting aspects na habang nagbo-blocking kami nila Direk Adolf, hinilawan ni Miss Jane. Tapos pinag-usapan namin yung eksena. Tapos in the end, basta to cut the long story short, nung doon sa eksena, nung iniisa-isa na namin yung blocking, kasi complicated nga, sabi na lang niya sa akin, wag na nating isipin, damhin na lang natin. Okay. Nung sinabi niya yon, nag-click na sa akin, okay, gets ko na. Feeling ko hindi naman ako mag-award kundi rin dahil sa kanilang tatlo. Kasi parang recipient lang ako ng galing nila. So kumbaga, nakisabay lang ako, or nakita ko sila, tapos I tried my best. And I owe it to the three of them. This award, I owe it to the three of them, and I want to thank them. Kay Ate Guy, Superstar, Nora Honor, tsaka kay Direk Gina Alahar, tsaka kay Miss James, Jacqueline Jose. Well, ang reaction namin sa Pieta, we will not show it in a regular way na sa pelikula, sa cinemas, like showing ngayon, tapos bahala. Talagang special screenings na lang. And unfortunately, we have to face the reality na kapag narinig ng tao, mapapanood ko yan sa Netflix or sa hindi na sila manonood sa sinehan. So our reaction there, ganun wala tayong magagawa. Basta ako, I still believe, if you do a good film, people will watch it, wherever it may be. Whether online pa yan or Pero pag gusto talaga nila, papanoorin nila yan, pupuntahan ka nila sa sine. Pero that comes at at a very big risk. Mahirap maging producer and actor at the same time. So ang ginawa ko sa Pieta, pag day 1 na ng shooting, buong pre-prod, I'm part of it. Pero pag day 1 ng shooting onwards, I'm no longer producer. Binibigay ko na sa staff. I'm just an actor during the shoots. Alright. Pero pagdating ng post-prod, nagiging producer na ako. Kasi it's hard yung pagpagsabayin mo. Itong pagkapanalo, wala itong kinalaman sa box office or pag-above. Talagang additional happiness and meaning na lang to sa career ko. Pero in terms of being a producer, I produced several movies already. Ang kumita pa lang Supremo. Pero not even in the box office. Kumikita siya until now. 2012 yata yung Supremo. Until now kumikita siya because of the schools. Kasi historical, siya. Tapos tour naman namin regularly. Kaya rin ako nakakapag-produce. So yun din yung reality that we're facing now. Na kahit mag-produce ka ng ilan, hindi ka sure kung ano yung kikita. So dapat lang creative ka. So, ako, yung Pieta, I think naman, kikita sa dami ng Noranians. And yung mga Noranians, they support each other. Ang gusto nila, marami talaga. Bilib ako sa mga fans ni Ate Guy. Una, yung similarities, it's mother and son. Pero ito, ibang-iba talaga yung kwento So, ayoko na lang i-preempt yung kwento. Pero, dito, it's not the same at all. Message ko kay Ate Guy Superstar, I owe this award to you. And kung hindi mo tinanggap yung project na to, hindi tayo mananalo. And ang dami kong natutunan sa kanya, sa iyo Ate Guy. And thank you for sharing your heart and your craft and your talents with me. Kasi just because of that experience, with or without an award, I know I became a better actor. Una kasi, we were really hoping na makasama kami sa MMFF that time. Tapos hindi naman nangyari. So we had to look for another play date the following year, which is 2024. Tapos, ang dami, binahan naman kami ng mga foreign films. So siguro, blessing in disguise na rin, na after also seeing the performance sa box office ng ibang films na parang ang hirap magpalabas ngayon, we contemplated na baka nga mag-special screenings na lang. So it's a very long, tedious process na yung decision making. Kasi parang, for me rin parang nahiya rin ako kay Ate Guy. Kung basta-basta ko lang papalabas to, movie niya to. Diba? So ito, feeling namin, it's the best decision now, although it's still risky. And we're hoping this special screenings na tour will work. And we're not sure, we are not sure if it's gonna work, pero we're hoping it will.
In-expect ko either of the three, three actors, si Piolo, si Ding Dong, or si Alden. Kasi tsaka nandun din sila dati. Tapos, yun na, from my experience sa mga awards na yung mga nagpupunta lang, yung mga nananalo, uy, mukhang sila nga. Okay. So talagang nasya ka na tinalo mo si Ding Dong. Sobra. Tapos, sobra kasi, nung in-announce ni Christopher De Leon, tapos si Vilma Santos pa nag-announce, parang wow, sobrang surreal ng moment na yun. And gaya nga sabi ko kanina, hinahanda ako na yung caption ko sa Facebook, congratulating whoever the winner is. Kasi nga, gusto ko na congratulate. And originally, I was there para may representative yung PETA. Kasi si Ate Guy hindi rin nakapunta, si Direk Adolf nasa Cannes. And baka manalo any of the nominees. And gusto ko, yun talaga. And nagsisisi nga ako kasi dapat isasama ko yung bunsong anak ko, si Cristiano. Pero sabi ko, kung matatalo rin lang ako, ba't ko pa sasama? Parang gano'n, di ba? Tapos ngayon, nagsisisi ako, sabi ko, sana sinama ko na yung buong family ko. Tinanong ko yan kay Direk Adolf, tapos parehas kami ng opinion. Merong eksena dalawang eksena siguro. Yung isa, yung kaming dalawa lang ni Ate Guy, na nagkaroon kami ng first moment as mother and son na naramdaman namin. Tapos, nagsasayaw kami. Tapos, yung isa, yung huling moment, yung nasa may bandang huli na moment na nagharap-harap yung mga mga legends of Philippine cinema. Na kahit ako, sabi ko, wow, grabe ang ganda na eksena niya. Super, yung experience ko with Ate Guy, super smooth. Tsaka, ang bait-bait niya. Ang bait-bait niya, tsaka never siyang na-late, never siyang and never niya pinaramdam sa amin na superstar siya. Ang ganda ng experience ko. Siguro, I will attribute that to Direk Adolf Alex. Si Direk Adolf kasi yung magaling talaga na director na organized lahat. So ako kung merong mga nagsasabi niya, I will refute that in my experience. Kasi ang sarap katrabaho ni Ate Guy. And actually, naging close na rin kami. And siguro masasabi ko, isa ako sa mga niya, sa mga gusto niyang mga co-actors. Siguro masasabi ko, naging close kami nung PIETA. Ang alam ko lang, it will be shown this year. Pero ngayon, nasa gitna na kami ng buong script. So, we're halfway. So, malapit na rin matapos i-shoot. Ako yung tatay ni Ewan Micael. Siya yung bida dyan. Siya yung Forever Young. Tapos, yun, nanalo rin siya sa FAMAS Best Child Actor. Oo nga. So, ang ganda. Kasama ko si Nadine Samonte, Yula Valdez, Michael De Mesa, Rafael Rosel, Althea Ablan, saka Princess Alia, saka Ewan Micael. Nasa top 3 yung PIETA. Pero without ranking it, siguro yun na yung mga top 3 ko. Supremo, yung Andres Bonifacio movie ko, tapos Bridal Shower, tsaka PIETA. Well, technically, this is my 4th award. So, nanalo ako sa Supremo, Golden Screen. Saan ba yun? Sa Coloro, Cinemalaya Film, nanalo din ako. Saka sa Tagpuan, nanalo naman ako. So, this is the 4th. Masarap manalo ng award kasi sa school, nanalo naman ako ng awards before, mga honors, gano'n. Pero for me, it's not about that. It's about making meaningful and good films. So for me, that's the real journey. Kaya ang sarap din mag-produce. Parang you assemble people, parang si Steve Jobs. You assemble the brilliant minds, tapos you work together. For me, that's the joy that I find in producing and acting. Si Direk Gina, nag-acting workshop kami during the time of Kaputol tsaka Tagpuan. So ever since natin natutunan ko sa kanya. Pero doon wala siyang define na acting method. Pero now what I'm doing is Meisner. Meisner. Yung Meisner kasi kuning nandyan, doon ka kukuha ng energy. Tapos hindi ka magpapa-affect sa basta you believe everything na nandiyan dyan. Tapos it's not just about your own personal experiences. It's what you're experiencing ng mismong moment na yun. So, kunwari, malamig, huwag mo i-deny na malamig. Pero gamitin mo yon for your room. Kung mainit, kahit giniginaw ka, dapat lumalabas pa rin kung ano yung nafe-feel mo with your co-actors and sa set. Basically, yung understanding ko. Award or box office?
As a producer, box office. Di ba? Pero as an actor, always award. Di ba? Pwede naman both, di ba? Everything starts with a good script. Okay, no amount of good acting can save a bad script. Pero umpisa pa lang yung script. Kailangan magaling yung director tsaka yung lahat. Co-actors mo, yung gano'n. And hindi ka pwede mag-compromise pagdating sa artistic, Pwede ka, as a producer, pwede ka magtipid sa location, sa costumes, di ba? Pero pagdating na sa creatives, hindi mo pwede tipirin talaga na always try your best to get the most creative, most talented people together. Yun yung natutunan ko dito sa Pieta. That whole night, sobrang saya ko. Okay? Sobrang saya ko. Yung ngiti ko talagang hanggang tenga. Pero pagpasok ko sa kotse, naiyak ako. Kasi on my way from Manila Hotel to Novaliches, ang quiet nung andar ng kotse. Tapos dala-dala ko yung trophy. How I wish my mom and dad were there to celebrate with me. Yun yung naging instinct ko. Yung actually, paglabas ko lang ng hotel, parang hinahanap ko yung magulang ko, tapos gusto ko ibigay sa kanila. Kasi sila naman naghihirap ng buhay nila para mabigyan ako kung nasan man ako ngayon. So it was parang sabi ko nga dun sa post ko, I was both happy and sad at the same time. Kasi I know that my parents would have been really proud na nandun sila. And yung talagang instinct ko, yung naramdaman, parang gusto ko to ibigay sa kanila. Parang ito, gusto ko proud, yung proud sila, sila yung gusto ko pasalamatan. Yun yung na-feel ko. Tapos pag uwi ko naman sa bahay, yung mga kasama namin sa bahay, talo-ng saya-saya, pinanood nila yung live. Tapos yung kasi medyo late na natapos, tulog na yung family ko. So, tinabukasan na lang yun. So, yan, ganun lang. Nung college ako, nagpo-produce na ako ng stage plays. Yung role ko sa Tanghalang Ateneo, aside from acting, yun yung training ko eh. Nagpo-produce na ako ng mga plays. Tapos, when I was still a student, when I was young, doon ko nakita yung sarap, yung meaning, tsaka yung fulfillment in producing. And ako, during that time, when I was producing doon sa Tanghalang Ateneo, estudyante lang ako, we were doing it for free. And kumikita ng mga malalaki, yung mga productions namin. And doon ko nakita, wow, ang sarap pala mag-produce. And ang dami mong creativity, tsaka ang dami mong pwede gawin. Sasabi ko kasi parang ngayon hindi ako ready sa responsibility ng directing. Being a director for me is the hardest. More than the actor, more than the writer, more than the producer. Yung director talaga, siya talaga kapitan ng barko. Siguro siguro later on in life, after 10 years, 15 years, 20 years, di ba? Baka open ako, hindi ko sinasara yung pinto ko dyan. I'm a Filipino, and I love our country, and I love film. So, yun lang. Siguro mahal ko rin lang talaga. Kasi after how many pelikula how many films we produce na nalugi, hindi pa rin naman ako tumitigil. So, ibig sabihin, mahal naman talaga natin tong industriya natin. So, mahal natin yung film talaga, filmmaking, yung art, yung craft. And that in itself is its own reward. Yung magawa mo to. Ako, I'm very grateful kasi I'm in this, I have the privilege of acting and producing. Tapos yun, so far, yung mga tao natutuwa naman sa mga napoproduce natin. Meron talagang fulfillment. Wala pang final because I'm going to focus na. Tapos na ako with my projects. Tapos I'm doing Forever Young now. So parang this year, fully booked na ako. Alam ko na yung gagawin ko hanggang December, which is concentrate na lang ako sa public service for the rest of the year. For next year, meron naman elections. So after elections, hopefully, we'll be able to do something na maganda rin. Kasi it's hard to follow Pieta. Pieta ka na with Nora Honor and, Napagod ka ba? Na-drain? Actually, hindi. Mas na-pressure ako kasi anong after ng Pieta? From an artistic sense, tsaka as a producer, parang, what's the next for me? So it's, I will decide in due time. It's an afternoon family drama na kasama ko si Nadine Samonte and this very, very charismatic young boy na si Ewan Micael na hindi siya tumatanda.
Oo, si Firefly Boy. Oo. Tapos multi-awarded child actor din siya. Tapos doon nag-uumpisa yung journey niya, yung paano yung mangyayari na hindi siya tumatanda, tapos 25 years old na siya, yun lang yung hanggang doon na lang siya. So ang daming challenges around him, tapos nandun kaming family for him. And I think it's another great idea from GMA Creatives. Abangan po natin this year lalabas ang napakagandang kwento at napakagandang bagong serye panghapon ng GMA Network, ang Forever Young. Kasama natin si Ewan Micael, Nadine Samonte, Althea Ablan, Princess Aliyah, Rafael Rosel, Michael De Mesa, at saka si Miss Yula Valdez, and yours truly, Alfred Vargas. It will be shown this year. Wala pa pong final play date, pero malapit na po yan, either baka July or September, hindi ko alam. Basta this year po yan. Thank you very much for your time. It's na my first na ganito, this is a Thanksgiving, and kay God at saka sa inyo who have supported me through the years. And thank you very much. Thank you very much for being here. Nanay, thank you. Gorgie, thank you. At sa lahat na nandito, thank you very much po. This is our fourth Best Actor Award, and pero ito siguro yung pinaka-special. And I'm very very grateful kasi nakita ko yung ang sarap ng fulfillment from doing a film na Pieta with Nora Honor, Gina Alahar, and Jacqueline Jose. And I'm just so very very happy. Dream come true ko yung makatrabaho ng superstar tsaka in the likes of Gina Alahar and Jacqueline Jose na I'll admit it na very high nung pressure to perform with them, pero we pulled it off, and happy ako, and thank you kay Ate Guy, kay Direk Gina, tsaka kay Miss Jane. Well, initially nakakalungkot kasi we were really hoping, although hindi naman kami na-surprise na hindi kami nakasama sa MMFF, kasi gano'n naman talaga. Pero at the same time, baka ngayon, blessing in disguise na rin kasi we're going to approach this film with yung may bagong formula na gagawin na kung paano namin papalabas, at that is by doing special screenings all across the country. Sa mga sinihan yung mga mangyayari yung mga special screenings, pero scheduled siya. Hindi siya yung lahat ng sinihan all at once at the same time. Hindi. Talagang I will personally go to the special screenings para merong live component, tapos itutour natin ito sa buong Pilipinas due to insistent public demand by the Noranians. Meron din tayong plano sa New York, California, Dubai at saka Milan. We will continue doing projects that have meaning, and we will continue being in films that are good, and na meron talagang relevance pagdating, meron talagang social relevance tsaka aral, na films that we can be proud of. Unang-una, we take time management seriously. Bilang ko talaga, hindi lang yung araw ng linggo, kundi yung oras tsaka minuto na ginagawa ko. Tapos magaling yung staff ko, and because of them, very effective sila and efficient sila. And hindi ko na kailangan mag-alala sa mga bagay na hindi ko na dapat alalahanin kasi nagagawa na nila. And just because of that, marami akong oras na hawak, and I just make sure yung hawak kong oras distributed accordingly dun sa mga priorities ko sa buhay. To everyone, thank you very much for all your love and support, and sana pagka nagkaroon ng chance, mapanood din ninyo ang Pieta.